Genesis chapter 31. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama, at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ng pakikitungo sa kanya si Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka na sa lupain ng iyong magulang at mga kamag-anak, at sasamahan kita." Pinasabihan ni Jacob si Raquel at Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako ay maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng iyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos, at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, 'Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik.' Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato at bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa iyong lupaing sinilangan." Sinabi naman ni Raquel at Leah, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos." Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Amoreo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead dahil dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead. Pagkaraan ng 7 araw, nang gabing iyon si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya, "Huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob." Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tulda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tulda si Laban sa kaburulan iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang inyong pag-alis? Sana ihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saloy ng tamborin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan.
Ngunit hindi ko iyon gagawin, sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos na iyong ama na huwag kitang pagbabantaan ng anumang paraan, sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo, subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung namakita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung meron kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosa ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang dalawang aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitagod na nito ang mga Diyos-Diyusan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ang kanyang inupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang makita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayo magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroong ngayon." Patuloy na naghahanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa iyo? May batas ba akong nilabag at kayo na lamang ang paghahalugog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasalanan. 20 taon na tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupa, kambing at isang tipang barako sa kawan ninyo na di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinilit ninyo akong magbayad ng anuman nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon na para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang aking partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. At kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako nang walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod. Kaya kagabi pinagsabihan niya ako. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Ngunit, ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang batong bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay na rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Higar sa Hadota, o Giled naman ang tinatawag doon ni Jacob. Sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh, samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inlagay mo.
Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinasamba ng ama niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Marcos chapter 3. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ng isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang taong naroon at inaabangan kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito." Pagkatapos tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naayon sa kasulatan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa kaligtasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga tao, sa mga tagalungsod ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa, sapagkat marami na siyang pinagaling. Dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na nakikita sa kanya ay nakapapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit silang inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung ano siya. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasakasama niya at upang sungguing mangaral. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinatawag din niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulob. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo, si Tadeo, at Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Pag-uwi ni Jesus, muli nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebub, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sinabi niya paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili. Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan sa isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi ang kamay, nasa sakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Subalit hindi maaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong walang malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanilang bahay. Tandaan ninyo ito, maaring patawarin ang mga tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga ama." Sinabi, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tanong naman ni Jesus. Tumugon siya sa mga nakaupo sa palibot-libot at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang siyang aking ina at mga kapatid."